Reviewin na natin ngayon mga paps yung ating Hito Concrete Pond cost and return analysis for 1/2 months. So inalagaan natin dito ay 500 pieces. So etong datos na to, eto na yung inaantay natin kung kumita ba tayo. Good morning mga paps, ngayon ay October 5, 2024. So meron na ulit tayong order. Eto na yung last harvest ko dito sa ating concrete pond. Bale ito ay pang-apat na. Naka-apat na tayo ng orders na by 20 kilos. So eto, huling delivery ko na to para sa pond na to. Kukuha na ako ng 20. Then after nito ay gagawin ko na ng study kung tayo ba ay kumita o hindi sa concrete pond natin ngayon. Ang gagawin lang natin ngayon mga paps ng cost and return analysis ay yung mga natira dito sa concrete pond, which is 50% doon sa batch na to ay nandito sa concrete pond. Then yung another 50% ay naandun sa ating mud pond. So since full harvest na tayo dito ngayon, ay magagawan ko na siya ng study nga kung kumita ba tayo o hindi. Ang gagawin natin dito talaga, honest review. Ang ipapakita ko sa inyo yung actual na sales ko dito. Kasi after ng batch na to, ng aking pag-aalaga ng hito ay medyo mag-shift muna ako. Ang ginawa ko kasi ay itry ko naman yung ibang pagkakakitaan gaya ng pag-aalaga ng baboy. Eto, meron na tayong 3 baboy dito. Etong concrete pond natin na to, ginagawan ko pa ng paraan para maayos. Winasak ko na yung concrete pond natin na isa. Ayan. Yung 3x3 square meter na concrete pond natin ay ibinalik ko na sa baboy. Eto. Yung pagbili ko ng baboy na alagaan kapalit ng ating mga hito dito sa isang concrete pad natin ay ito ay biglaan. Dahil nga sa medyo nawendang ako, nabwisit ako doon sa huling order ko na batch ng hito na 90% ay namatay. So yung budget ko na 20,000 less 5,000 yung binili ko ng fingerlings, may natira pa na 15,000. So sabi ko, since wala na yung mga fingerlings natin, konti lang na yung natira, hindi na ako nag-order ng bagong fingerlings. Ang ginawa ko ay bumili na ako ng 3 baboy. So itong 3 baboy na to ay nagkakahalaga naman ng 10,000 at saka bumili na rin ako ng isang sako na kanilang pagkain. So gumastos na ako dyan bale ng 12,000. So doon na napunta yung natitira na dapat budget ko para sa 1,000 hito fingerlings para dito sa season na ito. Sa madaling sabi, mababawasan na yung ganap o kaya yung pag-upload natin about dito sa Hito Concrete Pond. Pero patuloy pa rin naman ako na magbigay ng updates dun sa ating mud pond. At syempre, meron pa naman tayong konting fingerlings na titira dito. So ito na yung alagaan natin para sa season na to until December. O iyan mga paps, gusto raw umextra etong mga mamamakyaw ng ating dalandan o mandarin dito sa Agri-BC Farm. Yan, makukulit yan. O iyan mga paps, timbangin na natin dito para pagdating doon sa de-deliver natin ay mas mabilis na ang ating pagbagsak. Tsaka itong umaali-aligid sa atin mga paps na isa dito ay kukuha din daw ng 3 piraso. Yung 1 kilo bale ang timbang. Mga laka? So ayan mga paps, kumuha na ako ng 20 kilo. So meron pang natira. Pero iwan ko na yan. Personal consumption na natin yan. Ito mga paps, mag-deliver na tayo. Ayan yung mga hito natin. Yan. So ayan mga paps, 7:40 na ng umaga, nakapag-deliver na tayo ng ating harvest sa hito. Yung benta ko na sa hito ay binili ko na ng eto, pagkain ng baboy. Ayan, Harvesta pellet, hog starter. So yan na muna yung ating aalagaan. Reviewin na natin ngayon mga paps yung ating Hito Concrete Pond cost and return analysis for 1/2 months. So inalagaan natin dito ay 500 pieces.
Paglilinaw lang mga paps, ito yung mga fast growers natin. Dito nagkaroon tayo ng series of harvest. Meron tayong first, second, third, fourth harvest. Then iba pa yung mga walk-in buyers natin. Etong unang harvest natin, kumuha tayo ng 20 kilos na order. So ito, yung 10 kilo dito ay wholesale na binigay natin. Tapos 10 kilo dito yung nabenta natin habang daan. Ito yung retail natin. Ganon din sa second harvest, 20 ang kinuha natin. 15 kilos yung wholesale natin. Tapos nakabenta rin tayo ng 5 kilos sa retail. Yung third harvest natin, 20 ulit kinuha natin. Nakabenta tayo ng 10 kilo sa wholesale, 10 kilo din sa retail. Saka yung fourth harvest natin, 20 kilos yung harvest natin dito. 14 kilos yung ating wholesale. Tapos 6 na kilo yung ating retail. Tapos ito yung mga total walk-in buyers natin, yung mga pumupunta rito. So 17 kilos yung total dito. Overall, yung concrete pond natin na 500 pieces ay nakabenta tayo o nakaharvest tayo ng 97 kilos. Dito yung benta natin 49 kilos yung ating wholesale, saka 48 kilos naman yung sa ating retail. Tingnan na natin dito yung ating sales. Kasi ang benta natin, yung wholesale natin, ang bigay natin ay 120 per kilo. Tapos yung retail price natin ay 150. So dito sa wholesale, nakakuha tayo ng 49 kilos times 120. So ang benta natin sa wholesale natin ay 5,880. Sa retail naman, ang na-harvest natin, 48 kilos. I-multiply natin sa 150 per kilo. So, nakabenta tayo sa retail ng 7,200. Overall sales natin sa ating 500 pieces na inalagaan, 13,080 pesos. Para makumpleto natin ang ating details, ay kunin naman natin yung expenses natin within 1/2 month na inalagaan natin ng ating mga hito. So, ito, ang price ng fingerlings natin, kuha kasi natin ay 6 pesos per piece. So, yung 500, 3,000 pesos. Tapos, yung total ng napakain natin na feeds, kasi ang ginagamit ko dito ay purong starter. Kaya, nakagamit tayo ng 4,095 pesos. Ibig sabihin nito, nakagamit ako ng 3.5 sako. Then, gumamit din tayo ng vitamins. Ang naibigay natin na vitamins sa kanila ay 323. Ito, yung gamit nating gasolina sa ating water pump tuwing nagpapatubig tayo, ay nakagastos tayo ng 900. At karagdagan pa dyan, yung asin na ginagamit natin, gumastos tayo ng 150. So, itong labor na to, wala kasi tayong binayarang tao kasi ako na mismo yung gumawa, ako yung nag-manage. Kaya hindi tayo naglagay ng labor. So, overall total ay 8,468 pesos. So, etong datos na to, eto na yung inaantay natin kung kumita ba tayo o hindi. Ito yung total sales natin. Nagkakahalaga siya ng 13,080 pesos. Tapos, i-minus naman natin dito yung ating expenses na nagkakahalaga ng 8,468 pesos. So, ang kinita natin ay 4,612 pesos. Of course, isagad na natin. Tingnan na natin yung mortality kung bakit yung kinita lang natin ay ganun kaliit o ganun kalaki. Kasi, depende dito minsan sa mortality. Naka-harvest tayo ng 97 kilos. Ang average niyan ay 4 pieces per kilo. So, 97 times 4 equals 388 pieces ang nabuhay sa mga alaga natin doon sa 500. So, kunin na natin dito 500 pieces na inalagaan natin. I-minus natin yung 388 yung nabuhay. Ang bali namatay dito sa ating concrete pond ay 112 pieces. Ay nagre-range siya ng 22% mortality. So, ito medyo malaki yung mortality natin na gusto nating sana na mabago. Ayon
doon sa mga datos na atin nang tinalakay at ipinakita sa inyo, kukunin naman natin kung magkano yung puhunan per hito o kung magkano yung nagastos natin sa bawat hito na alaga natin. Dito natin makikita kung ang total sales natin ay 13,080 pesos, i-divide lang natin yan doon sa nabuhay na 388 pieces. So, ibig sabihin yan, 33.71 pesos. Ito yung sales natin, yung pagbenta natin per piraso. Ngayon, kunin naman natin dito, kung 4,612 yung kinita natin, o yung income natin, i-divide natin dun sa 388 piraso na nabuhay, ang kinita natin per hito ay 11 pesos and 88 centavos. So, ito natin, kita natin per hito, 11 pesos. So, almost 12 pesos siya. Kung ang benta natin sa bawat hito ay 33 pesos and 71 centavos, at kumita tayo dito ng 11.88 pesos, ibig sabihin, ang puhunan bawat hito ay umabot ng 21 pesos and 83 centavos. So, mataas ito na puhunan bawat hito. Na siguro next time, kung mapababa pa natin ito, ay mas malaki ang kikitain natin. Ang susi niyan ay kailangan mapababa yung mortality at kung pwede nating mapababa din yung gastos sa pagkain, ay bababa rin etong budget per head ng hito natin. Tingnan naman natin kung magkano yung daily income natin dito. Kasi kumita nga tayo doon ng 4,612. I-divide lang natin doon sa buwan o araw na inalagaan natin to. So, inalagaan ko siya ng 4 na buwan at kalahati. So, 4,612 divided by 4.5 months. Ang lumalabas, ang monthly income natin ay 1,024 pesos. Kung i-divide natin yan sa 30 days para makuha natin yung daily income natin, kumikita tayo ng 34 pesos and 16 centavos daily sa ating alagang 500 heads na hito. Gusto ko lang bigyan ng diin mga paps na itong tinatalakay natin dito ay ito yung fast grower doon sa fish pan natin. Ang ibig sabihin niyan, dahil mga fast growers itong inalagaan natin dito sa concrete pond, kaya umabot lang siya ng 4.5 buwan na harvest na natin. Ang sistema lang kasi niyan, syempre, yung mga bansot dito sa pond natin ay inalis natin, inilipat natin doon sa mud pond. Kaya, bagamat nakakakita na tayo ng figure na ganito na may possibility na kumita pala tayo dito sa paghihito, kung yung 500 ay kumita na tayo ng ganito, ay merong bawi ito mga paps. Kasi nga, yung mga bansot sa ating concrete pond ay inilipat natin doon sa mud pond. So, ibig sabihin yan, hindi pa natin ma-harvest iyon sa ngayon. Mag-i-extend pa tayo ng ilang panahon bago lumaki yon. Dagdag gastos pa natin yon. Kaya, mangyari, kung may namatay pa ron, ay siyang ihila sa ating kinita dito sa concrete pond kung saan naando doon yung mga fast growers natin. Ang presyo ng hito ay depende sa lugar. May mga lugar na mataas ang presyo, may mga lugar na mababa ang presyo, pero pare-parehas ang presyo ng ating mga feeds na binibili o yung pakain natin para dito. Halimbawa ako, nag-alaga ako ng 500 pieces na hito. Tapos ang naging harvest ko lang ay 97 kilos. Makikita natin dito kung magkano yung kinita ko. Halimbawa, ako ay nakatira sa 100 pesos ang presyo ng per kilo. Times 97. Ibig sabihin yan, ang sales ko ay 9,700. Kapag nakatira naman ako sa lugar na 110 ang kilo ng hito, 97 kilos ang harvest ko.
ang total sales ko ay 10,670. Ngayon, pag nakatira ako dito, ito talaga yung average na presyohan kahit saang mang lugar. 120 pesos per kilo. Ito, wholesale price talaga to. I-multiply natin doon sa 97 kilos na harvest ko, ang magiging benta ko ay 11,640. Kung tayo naman ay naandun sa lugar na presyo ay 130 per kilo, i-multiply natin doon sa harvest ko, 97 kilos, ang magiging benta ay 12,610. At kung nakatira ka naman doon sa 140 ang kilo ng hito, i-multiply natin doon sa 97 kilos na harvest ko, ang magiging total sales ko ay 13,510. So makikita natin dito kung kumita ba yung aking pag-aalaga dun sa 500 pieces na inalagaan ko. Ang naging benta ko lang ay 13,080 pesos. So makikita na natin dito kung kumita ako. Pero more or less, eto, kung mas mababa ka sa 140, kung nandito ka na sa 100 hanggang 120 yung range ng presyohan sa lugar ninyo, lugi itong ganitong sistema natin. Lugi yung ganitong harvest natin.